Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang unang episode ng bagong programa ng Baguio Chronicle. Ang tawag po sa programa natin ay Utak Verde. Ito po ay tungkol sa mga proyekto or mga tao po na involved sa eco-friendly or sustainable na projects. At para sa una po nating episode, nakatutok po tayo sa Loacan Apugan Sustainable Livelihood Association or LASLA. Kasama po natin ngayon si Ma'am Cora. Hi. Si Ma'am Mary. At syempre, si Manang Lucy. Yes, hi. Syempre, si Ma'am Cora. Siya yung president po ngayon ng LASLA. So, a little history, Ma'am, tungkol sa organization po ninyo. Hi, hello. Ako si Cora Doste ng Loacan Apugan Sustainable Livelihood Association or in short, LASLA. So, ang history ng LASLA kung paano siya nabuo ay nagsimula ito dahil sa need ng members at saka ng community for readily available na vegetables na safe, na hindi ginagamitan ng chemicals. Parang ano siya, traditionally or homegrown vegetables, seasonal na root crops. Kaya meron kaming at ito, arorot, tapos may mga cassava, may mga iba pang root crops, gabi. Ito, may gabi dyan. May yakon. Ayan, yes, yakon, gabi. Ito yung yakon. Yakon ito. Ayan, mga galing lahat yan sa garden. Seasonal dahil hindi naman every month yan na tinatanim. Medyo matagal-tagal, mga 8 months. Tapos fruit trees. Pag makikita nyo dito sa background, ang daming fruit bearing trees. Ayan, may guyabano, may langka, may kaimito, may rambutan, at iba pa, avocado. Ganyan. Oo. Kaya, lahat ng ito ay nag-grow sa pamamaraan na hindi gumagamit ng chemicals or yung good agricultural practices, sabi ng DA, kasi hindi pwedeng organic kasi wala tayong certificate. Kaya certification yun. So, hindi po pwedeng gamitin yung label na yun, Ma'am. Organic, kasi kailangan may certificate. Kaya homegrown, homegrown vegetables, fruits, at iba pa. Siyempre, tinatanim namin ito mainly for home consumption, para sa pamilya, para sa members. Tapos pag may konting sobra, surplus sa community, binibenta namin sa community. Pero yung sa garden namin nga para sa members kulang pa nga kung minsan, kaya syempre kailangan pang i-enhance yung pagtatanim ng mga ito. Mas marami pa sana ang magtatanim. Parang production medyo tumaas. Oo. Ma'am, kailan po nag-start yung LASLA? Nag-start ang LASLA noong September 23, 2022. Tapos na yung pandemic, Ma'am. Oo. Tapos na yung pandemic. Kaya mas na-realize na the need for self-sufficiency naman. Oo, kailangan magtanim ka kasi lalo nung pandemic hindi ka pwedeng lumabas, wala kang mabibili. Kaya kung wala kang tinanim, wala kang kakainin. Tapos safe pa 'yon kasi sigurado kang safe na walang chemicals. Oo, kaya healthy siya. At saka rin po, may distance din from the city. Medyo malayo-layo rin ito. At may lalakarin pa. So, parang convenient po na if you have your own local produce, safe na, fresh pa, dito na lang. Opo. Parang nakatipid ka rin ng gastos sa pamasahe, sa oras, ganyan. Maliban sa pagbili pa sa town, ganyan. Kaya marami kang natitipid. At the same time, healthy ka, tapos healthy yung kinakain mo. Tama ho yan. Bali, ilang taon na po ang kwan? So, 23, 24, 20. Going 3 years na po kayo. 3 years, So, within the 3 years span, ano na ho yung masasabi nating na natupad o na-achieve ng grupong LASLA? So, una, syempre, na-register ito sa mga kailangang ahensya gaya ng DOLE, ng DTI, ng Civao, ng DSWD. DSWD sila ang nagbigay ng main seed capital ng para sa LASLA. Ganyan. Tapos
barangay accreditation naman sa local, kaya lang hindi pa nila binibigay ang aming certificate. Sabi ko nung ano, bigay nyo na kasi sinabit na namin yung mga requirements. Requirements. Next year na, ma'am. Kaya kailangan nating Follow singilin up yun. ma'am, no? Oo. Follow up. Para may additional na tayo. Certification Oo. document. Opo. So, maliban dyan, di nakapag-access din ng mga ng mga support sa both government organizations at saka non-government organizations para sa implementasyon ng kanyang activities. Tapos ma'am, yung nyo, yung members nyo ba ma'am? Ilan na sila as of now? Nagsimula kami sa 30. 30. 30. Puro dito sa neighborhood dito ma'am? Barangay level. Barangay. Oo. Kasi ang Luacan Apogan ay 4 sitios siya. Purok 1 to 4. Purok 3 ito. Kaya ang walang member lang ay ang Purok 4 Kasi may Purok 1, Purok 2 at saka Purok 3. Ang Purok 4 wala pa kasi meron silang sariling Association SLP pa. din. Oo. Gardening din. Gardening nila. din. Oo. Pero later siguro. Sila. Kasi may mga nagsabi na interesado sila. Ma'am, tanong ko lang, sabi nyo kasi na you're being assisted by the government, particularly DSWD. Ang assistance po na ito, is it a grant or a loan? It's a grant. Okay. It's a grant. Kaya ang kailangan lang namin dyan syempre, yung requirements nila sa reporting at iba pa. Yan. Wala kaming ibabalik. So, ano hong livelihood ang ongoing ngayon? So ang pinunduhan ng DSWD grant, yung SLP program nila ay yung sa urban gardening. Actually may dalawa kaming common garden. Kasi aside from common garden, may individual gardens kami, mga members. Kaya nga syempre urban gardeners, may kanya-kanyang garden. Ayun, di mula seeds hanggang fertilizer, hanggang tools. Ganon. Tapos, ang isang pinunduhan nila is yung food processing namin. Kaya ayun, ito yung Yan, yung mga product masarap namin. po ito. Certified po. Natikman na ng team. Nakakabusog kami. Kaya ang binatanim namin sa aming garden ay yung aming i-bake, halimbawa yung sayote. Kaya meron kaming sayote dyan, kaya lang hindi pa kailangan pang ayusin ngayong February. Yeah. Ayan, binibake namin. Yung sa taas naman, squash garden 1, squash. Kaya lang, ang squash kasi pag namumunga na, hindi ka pwedeng pupunta doon kasi pag nasagi, hindi patutuloy yung malalaglag yung Sensitive bunga. siya. Oo, kaya after na nag-harvest kami ngayong February, maglilinis kasi na-harvest na yung mga squash. fruits Kaya yun, niya, ang isang binibake namin from our garden, yung sayote, yung squash, yung malunggay. Kaya yung na-encourage din yung ibang members na lahat tayo kahit challenging ang mag-alaga ng malunggay dito sa Baguio, lahat tayo mag-try. Kasi tinry ko, may malunggay, patid ako sa taas, meron akong puno dito, kaya pwede. Oo, mag-alaga lang. Ayun. Tapos ang isa, yung ni-expand namin is yung herbs. Kung paano, kasi di syempre related din sa health yan. Kung paano namin yun yung looking forward, paano namin i-preserve din yung mga herbs. Kasi ang herbs kasi madali lang kailangan mong i-harvest. Pero pag isan-dry mo kasi siya, nagmo-molds. Kaya kasi ayun ma'am, cool kasi yung mataas yung humidity. Oo. Kaya kailangan ang kung paano ang preservation. Parang long term na herbs. lang siya. Tapos ma'am, kasi ang ganda-ganda ng mga ginagawa ng LASLA. May dadating kaya na point na yung knowledge sharing ba ma'am sa mga halimbawa sa ibang communities ng Benguet halimbawa, magkakaroon ma'am kaya ng ganun if ever? Actually, yun ang yun ang isang tinitignan. Kasi ang advocacy naman natin is dapat sana mas marami tayong nagtatanim ng ganito, yung traditional practices ng farming para mas maraming healthy. Kaya kung may mga chances na ganyan, although nasimula na dito sa Baguio, maraming activities na nag-share ang LASLA sa mga forum, trainings, ganyan, consultations.
ganyan. Pero kung may iba pa na gustong ganyan, di Matuto, mabuti, no? matuto. Oo. Parang sharing ng ano. Oo, willing to share ang Oo, lasla. it's willing to share. Actually, ongoing na nga eh. Hanggang schools nag-share kami eh. Oo. Dito sa Luacan Tapos may isang activity Elementary. na kita kung nasan yung last. Yung sa seedlings naman or sa seeds ba yun? Oo, Yes, seed ma'am. exchange. Seed Oo, exchange, yan yung oo. ano, yan din. Ang lasla nakikipag seed exchange din. Kaya sinishare namin ang aming homegrown seeds. Actually, meron akong seed library. Na, yung isang yung part ng yung door ng aking ref puno ng seeds, mga label. Meron akong seed bank. Ganyan. Kaya sinishare namin niya sa among our members, tapos sa community, tapos outside ng community, yung mga urban gardeners, nami-meet namin. Di ba? Ganyan ang ginagawa natin. At tapos may mga seeds din sila, parang nakiki-exchange yung mga seeds na Na wala kayo, wala. bigay din Oo. nila. Especially yung mga yung mga seeds na traditional talaga. Yung heirloom Heirloom. seeds. Oo, heirloom seeds. Kaya karamihan ang mga heirloom ang mga ito eh. Kasi hindi mo yan hindi mo yan makikita sa kwan. Old na tanim ng mga lola-lolos noon. Tapos mami, sinasabi ko kanina yung hanging na potato ba? Oo, ito, Yeah. hanging Oo. patatas. Ito. Ayan, nabibitin sila dyan. May mga Ma'am, paano yung bigat niya? parang vine siya. Hindi naman kasi parang Hindi ma'am yung clump na malaki. Hindi siya ganun. matibay naman ang matibay mo. Kasi agkalay at kasta, ganyan ang bunga. Actually, yung isang ganyan niya madaming bunga. Ma'am, yung size niya halos uniform? Or Hindi, pag iba-iba rin. may malalaki pag nilagyan mo ng compost. Yan kasi dyan sa babae, tapos tumubo, umakyat sa puno. Parang nag-grow siya mag-isa niya, ma'am. Parang Pero pag linagay mo sa pot at saka lagyan mo ng compost, malalaki siya. Mm. Parang kasing laki nung yung yakon na yan. Gagawa siya ng paraan niya, no, ma'am, para mamunga. Climbing kasi siya. Mm. Kung may climbing obe, may climbing patatas din. Oh, di ba? Ayos yan. Oo. Madali lang itanim. Ma'am, mabalik lang tayo sa livelihood project. Ma'am? Kasi nga you went into mga products ng bakery. Sabihin na natin, di ba? Pinakita natin. Ito ho yung malunggay pandesal at saka sayote and malunggay cupcake. It's so good. Masarap. Dapat mag-order po tayo dito. Healthy. Oho. Very healthy. Ma'am, naman, the business side of it. Kasi andito si Madam Mary, ng ating business manager. Kasanungat ngay, ma'am, ti earnings na ti association from this sa bakery products. Adamot ti basit ngay nga mahaang ako ta hamot nga diri-diritso nga jay kwami jay Schedules. Oo. So it's more like a special product di ba? Oo na yung nga sabi ni Kleng kanina, off-cam kasi kung when you start small, parang maganda yung control pa rin ng quality, no? So it's so filling but light, di ba? Imagine sayote. Tsaka wala sayote siyang and kwan. preservatives, Oo, coloring, oo, food oo. coloring, any Yes, oo. artificial ingredients, wala siya. Di natangay ma'am. Di vegetables. What about the vegetables? Nakakapagbenta na rin po ba kayo? para kanya katong consumption lang. Ah, Hindi lang sa okay. yuti kasla dito sa yuti. Ay, oo, Irami kasi na masipag yan eh. Oo. Oo, masipag magbunga sa yote. Meron din ako sa bahay kasi. Oo. Papamigay mo na lang sa kapitbahay mo. Sayang mahal na eh. ako sa Kasi tumutubo na eh. Oo. Last year yata nakapagbenta tayo kaya lang among members yung cucumber, tapos ngayon yung squash. So yung volume, ma'am, as of now, hindi pa talaga yung siyang Oo. tipong makakapag-regular na market kayo, no, ma'am? Kailangan pang marami pang input na kailangan sa aming garden. I-enhance pa namin para mas productive sana. Para na yung parang part na Ng magkakaroon business kayo ng micro, home-based business, no, ma'am? Parang ganun. Although minsan, one time na nag-display kami sa DSW, yung pakunti-kunti na pero hindi mo pa siya kasi konti pa lang. Limited lang, no, ma'am? Oo, Pero limited. siguradong sold out, no, ma'am? Ay, wala pa nga isang oras sold out Ubus kasi na. syempre,
Halimbawa, ma'am, ano, yung makakapag-ask kayo ng any kind of support, halimbawa sa government, ano pa yung nakikita yung kailangan nyo na tulong for Lasla para lalo siyang mamayagpag, di ba? Lalo siyang umusbong. Syempre, ang isa dyan kung paano pa i-enhance ang aming common garden para maging productive siya. Yan yung isa. Kasi doon din nanggagaling ang binibake namin, process namin. Yung isa. Tapos, ang isa, sa baking, food processing naman, kung paano mag-expand ng product, halimbawa, paggawa ng chips for a longer shelf life. Kasi ito, ano siya pag hindi mo nabenta ng 5 days, 4 to Wala 5 na. days, Oo. wala na, lugi ka na. Perishable talaga siya. Oo, ganyan. Parang Tapos- nire-reflect din niya yung bigger concern sa agriculture, di ba, ma'am? Ganun yung mga nasasayang Oo. natatapon na kamatis, Yeah. carrots. Oo. Cabbage. Tapos yung ang mahal-mahal sa pinapabigay ibang na lang. lugar. Oo. Yun ang isang kailangan paano pa sila makatulong kung paano i-process yung mga Para walang nasasayang. local na products para hindi masayang. Ganyan. Mm. Sa food processing. Tapos ang isa ay yung siyempre kasama doon na yung mga equipment kasi kailangan ang equipment doon. Mm-mm. Oo, kung paano mo i-preserve. Yung isa yung kanina, yung sinabi ko, yung sa herb, paano naman i-preserve yung mga herbs. Siyempre, may long-term mga- storage oo. Mm-mm. Para hindi lang naman yung ipitasin mo, tapos Kailangan gamitin mo kainan na agad. Oo, ano. kailangan gamitin mo agad. Mm-mm. Kasi tinry kong mag-sun dry at air dry. After some time, siya nagmumolds. Nag-mold na. Mm-mm. Kaya, Hindi na sayang. pwede. Tapos ang isang nakita din namin nung dire-diretso ang bagyo, Mm-mm. hindi ka pwedeng makagarden Yung hydroponic, ganon. Yung parang tinitingnan na kung possible na Yes, ma'am. Ma'am, may May space part. naman, ma'am, if ever. Halimbawa, marami may namang space dito na na pwede. Sa ngayon, ma'am, ilan yung gardens ng Lasla? Yung mga main na malaking gardens? Dalawa. Hmm. Yung isa, yung sayote area sa baba na kailangan ayusin. Tapos yung garden 2 dyan. Tapos yung sa taas, garden 1, yung malapit sa baking area. Oo. Na ang ano hong nakatanim ngayon, ma'am? Ngayon doon, ilang herbs. Yung oregano, yung lagundi, kamote, wala na yung squash. Kaya, tapos citronella, ganyan, mga herbs na Kaya kailangan ng maglinis ngayong February para mataniman na ng mga gulay. Kasi sana hindi na lang Ano talaga, no? Crop rotation naman. Kung anong yung seasonal Oo. kasi talaga. Seasonal, sinafollow. oo. Yes, ma'am. Oo. Tapos yung din, suitable sa soil dito. Kasi hindi lahat ng Pwede. gulay pwede dito Kasi very acidic, di ba? Ang soil natin. Sabi niyo nga you share facilities with the members niya, ma'am. Jayco, so you have that common garden, tapos yung mga from your grant na common baking facilities. What about services, ma'am? Nagpapatraining din ba kayo sa members or sa non-members na nasa community? For the past years, meron kaming sharing among members tapos non-members parang may kung may mga may mga group activities nag-share din kami tapos outside ng community barangay halimbawa kung may mga seminars ganyan sa mga individual at saka group na urban gardeners. Yan. Di marami-rami na rin kaming na share ng good Kaalaman, practices yes, namin. Oo. So that's part of your training po, na sinishare nyo. Okay. Kagaya ng mga nagvi-visit, kasi na-feature kayo nun sa yung sa Tanaw. Tanaw. Oo. So, dagitoy organizations like NGOs. So, have they been visiting your farms as well or the association? Sa totoo lang, marami kaming na-host na bisita, individual man or groups. Tapos okay. farmers exchange, nag-host dito, nag-host din Dito kami mismo, dito mismo. Busy Nag-host kayo. din kami ng farmers exchange from the local, yung Green Water Association at saka yung galing Tagaytay, Oh, yung as Guangming College na nag-organic, ay nag-homegrown sila, garden. Kaya
Tapos, maraming mga researchers, kaya nga kung may may lumabas na publication on yung sa urban gardening, yung wisdom, yung nakalimutan ko na yung pangalan ng libro na feature din, nasulat kami doon. Resource person po kayo. Oo. Mm-mm. Ayun. Tapos marami pang mga pati mga mga foreigners na bisita. Mm-mm. Very interested din naman sila na makipag-share ko paano ang aming Mhm. good practices. Ano pa naman yung requirements ng membership? Ang requirements ng membership ay kailangan taga rito siya, Mhm. tapos nag-garden talaga. So, ngayon ma'am, marami naman na kayo, di ba ma'am? So, Actually, 30 pa lang kami 30. Kaya linilimit pa namin doon kasi kailangang yung 30 sana maging active sana lahat. Ganyan. Kaya may kunting sablay doon na meron naman ganyan, may active at may inactive ganyan, kaya kailangang limitahan Konting pa push. naman. Oo. Pag gumugulong na lahat yung 30, tsaka Kaya magdagdag. nagdagdag. Oo. sayang ma'am, no, pag sana, halimbawa may happening sa sentro, sa Session Road, parang, ma'am, kung may farmer's market naman, parang gano'n. Meron kahapon. Oh, Meron. zero- Oo, zero zero waste waste. na Oo. Parang So, nandun naman kayo sa fair. hindi kami pumunta pero yung ibang mga kasama namin pumunta. Network sa baong. Sana every Sunday, no, ma'am. Oo. Kaso, hindi pa kaya ng, as of now. Ano yung future plans nga? Kung may iba pang Yati future plano plans. yung ma'am. Oo. Ay, ang aming mga yung aming future plans, di syempre, katatapos ang 2 years kasi according to our bylaws, 2 years ang officers, kaya nag-re-election kami. Di syempre, may mga bagong officers. Kaya kailangan i-strengthen pa yung last an organization. Kaya kailangan pa nila yung mga trainings na para sa mga leaders, para collective naman ang pag lead ng LASLA. Ganyan. Yan yung isa. Tapos dahil kung mag full bloom kasi ang aming garden, kailangan may expansion ng aming garden area. Na kung titignan mo, kung titignan mo dito sa Purok 3, ang daming vacant na pwede naman nilang i-allow na i-garden. Kaya lang, syempre, kailangan mo rin ng pondo para doon. Kahit man lang yung mga materyales. Ganyan. Para Magamit mas nila, madami. Oo, dumami. Di mas maraming production. Ganyan. Tapos, yung isa, yung sinabi ng aming business manager kanina, dahil hindi sunod-sunod, hindi sunod-sunod ang aming pag-bake, kailangan madalas sana. Yung target namin noon is 3 times a week dapat para yung namin yung ROI within 2 years, ganyan. Kaya lang hindi namin nasunod yon. Kung minsan twice a week, kung minsan once a week, kung minsan once a month. Kaya ayun. Ma'am, ano yung roadblock, major roadblock dun sa nyo na yun, sa goal nyo na yun? Ayun ang isang problema kasi that time, yung availability ng mga bakers, ganyan. Tapos, di syempre, hindi ka kasi pwedeng mag-bake sa malaking oven. Na konti lang. Oo, na konti lang. Tapos, hindi naman problema ang market market outlet, kasi ang unang ginawa namin na pang kami ag-sorsor, yung parang house to house mo through SOCMED o ganyan, Direct marketing. ganyan, hindi problema. Kaya lang yung may limitation doon sa frequency ng aming baking schedule. Kaya yun ang isang hindi available ang mga tao, ganyan. Tapos hindi naman pwedeng isa lang ang mag-bake. Kaya ang remedy na ginawa namin para medyo yung mga individual, pag kunti lang, sige, i-meet natin para sayang din yung sales natin doon. Correct. Oo, ganyan. Ma'am, may involvement ba yung youth? Di ba? Sa Mga ninyo? kabataan. Kabataan. Oo. So,
sa mga ano niyo, activities? Ah, ini-involve namin yung mga bata. Halimbawa, yung sa pag-garden, kasama sila. Tapos, ay yung mga apungan niya may mga photos ako na kasama yung mga apo niya nagbubuhat ng kalabasa. Oh, Ganyan. diba? Tapos yung apo ni Marina na nakigarden sa Garden 1. Ganyan. At least, nakikita nila at Bata pa lang. na-appreciate nila, nalaman nila na ay ganito pala ang Ang garden. Pag may tinanim, may ani. Oo. May kumakain, di ba? Oo, kasi di ba yung iba, yung mga bata sa sentro, hindi nga alam kung anong puno ito, saan galing ito, sa lupa, sa rep daw galing yung mga gulay. Yun ang nakikita nila. Walang connection sa kanila. So, meron pa ba ma'am, iba? Anong gusto niyong ibahagi po sa mga tagapakinig natin pong na nasa barangay din, that how can they be more productive na kung may resource naman at may space sa kanila. Ang isa diyan, dapat sana yung hindi dapat. Ano ba? Sana. Sana mabigyan nila ng effort or focus din ang urban gardeners para at least man lang may suporta o encouragement, tapos para mas marami sana ang taga-barangay, hindi lang lasla ang nag-garden. Hindi malaking tulong 'yon sa mga constituents nila. Ganyan. At least naman ngayon, recognize na nila na may lasla na nag-garden. Pero kung yung in charge sana sa agriculture, sa local, hanggang sa city sana, na more support sa mga local Initiatives, or support sa mga local initiatives on urban gardening. Ma'am siya hindi lang siya eco-friendly, siya, self-sufficiency, at saka food security, di ba? Oo, sustainability. At saka rin, it's supporting your health, di ba? Oo, Kasi dami niyang benefits. Marami na tayong natutunan kila Ma'am Cora, at saka kay Ma'am Mary. So, it's a very encouraging movement, di ba ma'am? Yung, kasi, ang sinasabi lagi ng LGU natin, sustainable city, di ba? So, ito isang napakagandang example ng sustainable practices na nakakatulong mula sa micro level, sa grassroots, sa mga tao mismo for self-sufficiency, tapos as a form of livelihood eventually, di ba ma'am, pag natuloy-tuloy na yung business side. At saka syempre, marami pang benefits katulad ng sinabi ni Ma'am Lucy. Yung health din. Tapos, meron silang sanctuary for animals, di ba? Kaya kung may time po kayong bisitahin ng Lasla or meron po kayong gustong gawin na siguro makakatulong sila, bisitahin nyo lang po sila dito sa may Luwakan Apugan. Yes. So, easy lang naman pong hanapin si Ma'am Cora kasi syempre kilala. Kilala nila lahat siya dito. So, magtatapos na po ang ating episode ng Utak Verde. Until sa next episode po, ako po si Kleng at saka si Manang Lucy. At saka maraming salamat kay Ma'am Mary at saka kay Ma'am Cora. Maraming salamat din. Sige. Till next episode po.